Kanina po nakapanayam natin si Senador Antonio Trillanes IV kaugnay ng pag-atras ni Vice President Jejomar Binay sa kanilang debate. At para naman po sa kampo ni Vice President, makakusap natin si Una, Interim President at Navotas City Representative Toby Tiangco. Good morning po, Congressman. Yes, good morning, Igan. Good morning, Rhea. At good morning, Kay Susan po, kasama namin. Ayan. Yes. Ano po ang naging deciding factor dito? Sinasabi na naging karuwagan, ano? Sinasabi kanina ni Senador Trillanes sa kampo po na ni Vice President Binay, Congressman. Okay, number one, yung sinasabing karuwagan. Kami ho ay, ang gusto ko ni BP Binay ay makatulong ho sa ating mga kababayan kaya siya tatakbo ng presidente, no? Hindi naman ho siguro patapangan yung pagtakbo ng presidente. Ang kailangan ho sa pagtakbo ng presidente ay yung may tunay na puso't damdamin at may eksperyensya at may nakita ng nagawa para sa ating mahirap na kababayan. No? Number two, kahit ako ho ay nagulat, even alam niyo naman ako ang isa siguro sa pinaka-vocal na nagsasabi na hindi dapat siya makipag-debate kay Senator Trillanes. Ako'y nagulat nang biglang sunod-sunod ang tawag ng media at about 10 a.m. yesterday, no? Dahil ang nangyari ho niya, no, Lunes ng tanghali, ako ay nag-request ng meeting linggo pa lang kay BP Binay para sa Lunes ng tanghali. No? At ang meeting na yon, specific, isa lang ang pag-uusapan. No? Susubukan ko ulit na kausapin si BP Binay na huwag na ituloy yung debate. No? So may mga kasamahan ho kami doon, yung mga tutol ho doon sa pagdebate, nahandun ho kami. Ngunit very firm ho si BP Binay doon. Sabi niya, hindi, itutuloy na natin yung debate niyan. Ang sabi niya, masyado na ako nasasaktan. Hindi, bakit naman ayaw, addressing us, no, mga kasama niya, masyado na ako nasasaktan sa mga paratang. Puro naman hindi totoo yan. Bakit ba ayaw niyo akong pasagutin sa kahit anong venue? Sa kahit saan, sinasabi niyo, wag pong sagutin. Kailangan naman i-depensa ko na yung sarili ko tsaka yung pamilya ko dahil masyado na kami sinisira dito. So he was very emotional during the 12 noon meeting on Monday. So sabi niya, tuloy na lang natin. Tapos ang sabi niya, bukas mag-meeting tayo pagkatapos ng lunch ko dahil birthday ko, which was supposed to be yesterday, Tuesday. At pag-usapan na natin kung ano yung pagdidebatihan. Dahil kami hong nahandun, hindi naman kami humaharap dun sa KBP. So ang nangyari, tinawagan niya yung mga kasamahan namin na humaharap sa KBP o magkita tayo ng Tuesday dyan. At pag-usapan na natin yung debate niya. Pero pabayaan niyo na ako dahil masakit nitong nangyayari sa akin na hindi niyo ako pinapayagan. Kumbaga, sinusuntok ako, hindi niyo naman ako pinapayagang sumuntok pabalik. Awat ng awat kayo. Opo. So, 9:30 Monday, magkausap ulit kami. No signs na hindi matutuloy. No? Tapos biglang kahapon, 10 o'clock, tinatawagan na ako ng lahat ng mga stasyon. Tinatanong ko, bakit daw nag-back out? So, ang sagot ko, hindi ko pa alam ang dahilan, pero ako'y natutuwa at hindi na matutuloy. Anyway, pagdating ko ng Coconut Palace ng 1 o'clock. Sa tingin niyo walang epekto to sa kanyang ambisyon na maging Pangulo? Ako, sa tingin ko wala. Ang tingin ko kasi, ito lagi yung ito naman yung laging dahilan kung bakit ayoko siyang nakikipag-debate, ayoko siyang sumasagot sa mga issues. Kahit nga doon sa mga ambush interview ng media, pinapakiusapan ko si BP Binay. Sinasabi ko, sir, baka naman pwede pag na-interview kayo, sabihin niyo lang doon sa nag-interview. Salamat sa pagkakataon na binibigay niyo sa akin para sumagot. Pero ako ho ay naririto sa lugar na to at sabihin niya yung ginagawa niyang trabaho. Dahil si BP Binay ho ay binoto ng mga tao para magserbisyo para sa kanila. No? So, mas gusto nilang nakikita si BP Binay na ginagawa yung trabaho doon sa pabahay at sa pagtulong doon sa OFW. Hindi naman siya binoto para i-depensa yung sarili niya. So, sa tingin ko, walang mawawalang boto doon sa hindi niya pagpunta doon. At yun nga ang gusto ng mga kalaban niya. Gusto, batuhin siya ng putik, sumagot siya ng sumagot, para ang impresyon na mananatili sa isipan ng tao ay hindi isang vice-presidente na pumupunta sa mga proyekto ng pabahay, hindi isang vice-presidente na tumutulong sa OFW. Ang gusto ng manatiling impresyon ay isang vice-presidente na dinidepensa yung sarili niya. Sa tingin niyo ba ho, merong boboto dahil nadepensahan mo na mabuti ang sarili mo? Wala ho. Pero meron kang makukuhang boto kung makikita na nagtatabaho ka para sa iyong mga kababayan na pinangakuan mong... Congressman, si Rejo, may tanong. Representative Tiangco, kanina po nabanggit ni Senator Trillanes na kasama daw po sa nagplano si Vice President Jejomar Binay, Makati Mayor pa siya noong mga panahon yon, dito sa Manila Pen Siege. Pero nadismaya raw ang grupo ni Trillanes dahil hindi daw tumupad
si Binay sa usapan ng grupo? Reaction po ninyo? Alam mo, Rhea, talagang yun lalo ang nagpapatunay. All the more I am proven correct na hindi dapat debatihin si Senator Trillanes. Alam niyo, walang isang salita. Ang tawag natin ho dyan ay sinungaling. Tingnan niyo, nung opening nung kay Tony Chu, ano ang sabi niya nun? Sabi niya, kaibigan niya si Tony Chu, magaling si Tony Chu. Ito ho yung eksaktong sinabi niya. Sabi niya, kaya nga when I was invited by our good friend Tony Chu, kahit na meron po tayong bad food this morning, kailangan makita natin at masuportahan siya. Pakita natin yung ating paniniwala sa kanyang vision for agriculture. So congratulations, Tony, at more power. So ibig sabihin nung sa Agresta opening, magaling si Tony Chu. Tapos ngayon, dami ni Binay. Tapos tinakot pa niya na sinasabi niya, pag hindi mo linaglag si Binay, ay papahirapan ka namin. Oh, anong klaseng tao yun? Bakit ka makikipag-debate? Ngayon, balik ko tayo dun sa sinasabing rebellion, no? Unang-una ho, si BP Binay at ako, ay talagang openly, hindi pa lumalabas si Trillanes, openly laban na kami sa administrasyon ni Ginang Arroyo dahil ang tingin namin at ang aming paniniwala, unconstitutional ho yung pagkatanggal kay Presidente Estrada. Okay. At sinasabi namin, dapat si Presidente Estrada pa rin ang presidente dahil unconstitutional yan. So number 1 ho yan. Number 2, si BP Binay ho ay isang abogado. Hindi ho siya sasama sa kahit anong bagay na labag sa saligang batas. Kami ho ay lumalaban noon sa Administrasyong Arroyo. Ngunit, ang linalaban namin ay kung ano ang nasa loob ng saligang batas. Alright. No? Congressman? So, number three, pinakamahalaga, lumalabas pala ngayon, hindi lang pala politika itong dahilan ni Antonio Trillanes. Ang isa pang dahilan, mukhang may personal na galit siya kasi sa tingin niya, hindi siya sinuportahan. Wala naman talaga from the beginning na suporta sa makukuha dahil rebellion yun labag sa konstitusyon yun Okay, tight na po yung oras natin, no? May pahabol lang po na tanong si Susan. Okay, Yes. Congressman, Yes, ito lang po. Sabi po Yes. kanina ni Senador Trillanes, yung pong pag-iimbestiga ng Senado ay tatagal pa ng Mayo 2015 at marami pa raw silang ilalabas na mga pasabog laban dito kay Vice President Jejomar Binay. Ano po reaksyon niyo dito? Hindi naman namin ho sila mapipigilan, lalo na libre ang labas nila sa media. Talagang gagatasan nila ng gagatasan yan, no? At talagang gusto nila siraan si BP Binay. Pero ang isa lang maliwanag dito, yung sinasabi niyang in aid of legislation, lokohan lang yun. Linoloko niya ang taong bayan. Hindi ho in aid of legislation kaya sila nag-file niyan, in aid of demolition. Kaya sinasabi niya, gusto niya ipagpatuloy. So talagang gustong siraan si BP Binay. So lalong dapat hindi mo debatihin na isang taong ganyan na sinasabi niya, ginagawa niya in aid of legislation. Pero ang totoong dahilan, gusto ko lang siraan. Okay, yan. Very well said. Maraming salamat po, United Nationalist Alliance Interim President at Navota City Representative Toby Tiangco. Magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga po. Maraming salamat. At dito pinagsasalita kami sa Senado kasi bawal kami magsalita. Okay, maraming salamat po.